Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel. So ngayon po, it's summertime na naman. Siyempre, malakas po ang sikat ng araw. Siyempre, tataas rin ang babayarin natin na naman sa kuryente. So ngayon, isi-share ko po sa inyo mga Lods ang solar budget mill. Kung paano mag-install ng murang solar power sa bahay para makatipid po tayo ng kuryente. Isipin nyo mga Lods, sa 4,000 pesos, pwede na po kayong mag-install ng murang solar power sa bahay. Kaya ngayon, isi-share natin sa mga kalodi natin para makapag-umpisa po kayo ng murang solar na magagamit po sa bahay. So gagawin natin, ilalapit ko na lang po ang kamera para mas lalo nyo pong masundan. So mga Lods, ito na po yung sinasabi natin na solar budget mill. So, dalawa lang po ang kailangan natin para makabuo tayo ng murang solar power sa bahay. So, ito po, pakita nyo ang micro-inverter. At dyan po sa harapan, pakita ko na lang. So, yung terminal dyan, yan po ang solar panel natin na gagamitin dito sa micro-inverter natin. So, paano naging 4,000 lang ang gamit natin dito mga Lods? So, itong micro-inverter, ang bili natin is nasa 1,900 plus. Ipagpalagay natin na nasa 2,000 na lang ito. Tapos dyan sa harapan, ang gamit po dito is naka 200 watts po ang micro-inverter. So para makakamura po kayo, doon muna kayo mag-umpisa sa 100 watts na solar panel. Ang 100 watts dyan na solar panel natin mga Lods ay aabot lang sa 1,900. Kaya kung tutusin, nasa 3,800. Pero ipagpalagay na lang natin na 4,000 pesos po ang magasto natin. Ang kagandahan po dito mga Lods, just plug and play na lang po kayo dito at pwede ka nang mag-umpisa na makapag-solar power sa bahay. So dito po, dyan sa harapan, pakita ko sa inyo, naka 200 yan mga Lods. So tamang-tama na itatapping dito. Pero para sabi nga natin, para makatipid po kayo kasi may kamahalan po ang 200 watts na solar panel. Aabot sa 3,500. Mas lalo na ngayon, lalong nagmamahal po ngayon. Kasi nga alam natin, nagmamahal din ang mga krudo at gasolina. So super po sa ngayon, ito, nabili ko 1,900. Tapos pwede pa kayong makabili ng 1,900 na 100 watts. Tapos pag nakabudget na po ulit, bili po kayo ng isa. So pwede na ang 200 watts. So, bubuksan na natin ito mga Lods para makita nyo ang micro-inverter na gagamitin natin sa solar. So, bubuksan na natin. So, yan po. Mayroon pong manual. Yung cabinet niya dito. Yung manual natin sa grid. Single phase and grid connection micro-inverter. So, ganito lang kaliit. Nasa 200 watts po ang solar panel. Tapos dito sa likod, pakita ko muna sa likod. Ito po ang rated. Kung gusto nyong titingnan dito po sa likod, ang rated na gamit natin. So, naka-grid connected micro-inverter po tawag. Tapos, kung titingnan nyo, dito importante ito mga Lods kasi dito ang connection. So, input voltage is 10 to 30 VDC. Ang ibig sabihin dito mga Lods, ang pagkukonekta sa solar panel, dapat nasa 10 to 30 V ang voltahe sa solar panel. So kadalasan po sa solar panel, nasa 18 BMP po ang voltahe. So ibig sabihin dito sa voltahe, hindi ka pwedeng mag-series connection sa ganito na micro-inverter natin. So dapat naka-parallel connection po. So mamaya ipapakita natin kung paano mag-connection po sa parallel connection. Tapos merong nakalagay na max input power, 200 power. So ito po yung sinasabi na 200 watts po na pwede mong gamitin. So, pwede kang mag-direct sa 200 watts na solar panel o bibili ka ng isa mo ng 100 watts tapos dagdagan mo yung isa ulit na para umabot sa 200 watts. Tapos, ang max input current. Ang max input current, doon nakabase po mga Lods sa IMP. So, 12.5 ampere. Kadalasan sa 100 ampere na solar panel is nasa 4.5 to 5.7. So kahit dalawa, pasok kasi 12.5. Tapos sa mga Zinco na 200 watts, nasa 10.2 lang. Pasok pa rin kasi 12.5. So ang sabi sa manual, wag kang mag-excess dito kasi pwede siyang mag-fault
mag-post po sa connection. Tapos dito naman nakalagay ang output voltage 180 to 265 volts. Tapos ang output power is 165 watts. So kung maganda po ang sikat ng araw, aabot po ang 165 watts po ang mahaharvest po dito sa microinverter. Ibig sabihin dito mga lods, yung submeter mo mababawasan po ng 165. So ito, pang small setup lang ito mga lods. Pero kung gusto nyong dagdagan, pwede kayong bumulit ulit ng ganito. So depende po kasi maraming paraan po ang pag-install sa solar power. Tapos napakagaan lang, nasa 0.3 kg ang bigat. Tapos dito po sa baba nakalagay, ito pa, input PV panel, yung sinasabi natin na 30 volts lang, 10 to 30 volts ang kaya. Di ka pwedeng mag-series connection sa dalawang solar panel. Dapat nakaparallel po ang dalawang solar panel. Tapos 200 watts lang ang pwedeng i-connect. Di ka pwedeng mag 300 watts kasi baka masira po ang microgrid inverter natin. Tapos AC cable. So mayroon pong wiring ang cable. So bubuksan ko na lang dito para makita niyo mga lods. So ito po ang micro inverter natin mga lods. Just plug and play yung sinasabi natin. Madali lang. So makita mo photovoltaic, grid connected, micro inverter. So ang connection napakadaling i-connect mga lods. Ito yung indicator sa status. Tapos dito po nakasaksak ang MC4 connector mo sa solar panel. Tapos makikita ka na positive, ito negative. So isasaksak mo lang yung MC4 connector. Ito naman ang AC output. Siyempre, ito po ang linya sa 220 na isasaksak mo sa outlet mo sa bahay. So yun lang mga lods, wala nang ibang makikita mo. Just plug and play ka na lang. Tapos yung rated din makikita sa likod. So ang maximum 200 watts, wala nang iba mga lods. So itatapping natin. So ang pagtatapping dito mga lods, ang solar panel ay mayroon pong MC4 connector. So wala kang gagawin, isasaksak mo lang mga lods ang pagtapping. Hindi naman pwedeng mabaliktad kasi hindi naman masaksak. Simple lang, yung positive, ito yung positive kasi may polarity po ang mga solar panel. Ito naman ang negative, isaksak mo lang. So no problem. Dito po sa 220, may ipinadala po silang connectors dito. So makikita naman ang butas, i-guide mo lang mga load ang pagsaksak. Yan, makikita. Isaksak natin yung may groove siya dito. So yung groove ang susundin mo. Ganyan, tatlo. At isasaksak mo. Madali lang mga loads. Okay. Oh, yan. Pasok na. Tapos yung lock niya dito, higpitan mo lang. Yan. Tapos pag na-lock mo, wala na. Okay na mga loads. So gagawin natin, simple. Hindi mo naman masasaksak ito sa outlet. Kailangan mo lagyan ng plug. Male plug. So meron po akong male plug dito mga loads. So ilalagay natin ang male plug. Dito sa connection, may nakalagay na brown, blue, yellow. Dito po sa likod, yung manual muna sa karton. Kunin natin yung sa karton. So yung karton mga lods, sa likod, nakikita mo, ito yung harapan, tapos dito yung sa likod. Ang nakalagay is brown is live wire. Blue is neutral wire. Pero kung ang gamit mo is naka-line to line ka, kahit mabaliktad po ang paglalagay sa wire dito sa male plug, no problem. Pero kung naka-line to neutral po ang linya mo, dapat sundin mo ang connection. Yung brown daw ang live wire. Tapos yung blue ang neutral at ang yellow at saka green yun ang ground wire. Pero sa atin, dalawa lang ang ilalagay mo lang dito sa loob. Huwag mo nang isali yung ground. So depende po sa inyo kung naka 3-prong ang gamit mo na male plug. Pero kung dalawa lang, yung blue at saka brown lang ang ilalagay mo dito sa loob. So kahit baliktad kung naka line to line ang gamit. So bubuksan na natin. Yan. So ilalagay lang natin ang connection mga lods. Yan. So itong ilo sa labas na lang natin. So depende po sa inyo kung gusto nyong putulin. For demo purpose, dyan lang muna sa labas. Tapos ilalagay natin itong lock dito para hindi siya mahibla yung protection sa milk plug natin. Yan, tapos na. So, lagyan natin yung cover dito. Oh, ayan.
Tapos na mga lods. So, pwede na natin siyang isaksak. Kasi nga, sabi natin, just plug and play ka na lang at pwede mo na siyang magamit. So, siyempre, ang una mong gagawin dito mga lods, unahin mong isaksak ito sa microinverter natin. So, hindi yan pwedeng mabaligtad kasi nga may saksakan. So, isasaksak mo siya dito. Yan, tapos itong isa. Yan. Okay. So, dito pinakita ko lang yung connection mga lods. Pero yung solar panel dyan, dapat nakalagay yan sa rooftop. So, for demo lang na pinakita natin yung pagtapping. Tapos, ito naman ang isasaksak mo sa 220 na outlet natin. So, kukuha muna ako ng outlet dito mga lods. So, yung outlet mga lods, ito. So, dito natin yan isaksak. So, pero mas maganda para makita nyo ang voltahe yan na ito po ang 220 sa outlet natin. So, extension wire ang gamit natin ay makita nyo, naka 200 o 250 volts yan mga lods. So, dito natin yan isasaksak sa outlet lang natin. So, isaksak na natin mga lods. So, ganun lang, kasimple. Just plug and play. Naka-connect sa solar panel. Tapos ito, nakasaksak sa outlet. Saksak natin. So, ayan po mga lods. Ito po mga lods. Ito na po ang final connection. Ito po, makakatipid po kayo sa kuryente natin. So, ang tanong doon, paano naman nakapagtipid ito, Badiproy, na ganito lang na paraan? So, ang ganito na klase na microinverter mga lods, pag nag-harvest po ito, ipagpalagay natin, umabot siya sa 165 watts na harvest. Yung 165 dito mga lods, ibabawas niya po sa meter mo sa bahay. So kahit ano po ang appliances na ginamit mo sa bahay, automatic pong ibabawas niya sa microinverter na 165. Tapos may nakalagay po na indicator dito. So ang indicator, makita nyo dito na kulay green po kapag nag-harvest. Pero kung kulay pula po ang lalabas sa indicator, so wala pa muna, naka-fault po kasi hindi pa siya naka-cycle yung protection. So napaka-basic lang. Kapag naka-red po ito, wala muna. Pero pag naka-green na po ang ilaw dyan, mag-uumpisa na po siyang mag-harvest. Pero ngayon, paano namin malaman o naka-harvest kami, Badiproy? So mga lods, kailangan yung gumamit ng ganito na plug-in watt meter. Pero kung wala kayong plug-in watt meter at gusto nyo ganito na tapping, so yan po, mag-harvest po talaga yan mga lods. Pero kung gusto nyo makita na kung ilan ang maha-harvest mo, pwede mong gamitin ng plug watt meter. So ang mangyayari doon sa plug watt meter, isasaksak mo siya dito mga lods, para makita mo ang wattage na lalabas. Tapos ganyan. Tapos dito po lalabas ang wattage. So mga kalos, wag po kayong mag-aalala po dito kasi i-actual natin ito. Ngayon, wala pong reading yan kasi nga hindi man nakalagay sa rooftop yung solar panel. Yung pinakita ko ang basic connection. So yung sinasabi ko na 4,000, ito yun mga los. Na 2,000, almost 2,000 na. Tapos 2,000 yung solar panel. Tapos isasaksak mo lang siya. Ito, kung bibili ka dito, nasa 400 lang po ito mga lods. Mas maganda kung meron kang ganito kasi para makita mo kung ilang watts po ang nahaharvest sa solar panel. Yun ang actual. Pero kung direct mo na lang sa outlet at bahala na yung solar panel, so pwede rin, makakatipid ka. So depende na po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng ganito. Pero kung mas maganda, meron pong ganito para ma-monitor nyo kung ilan ang harvest. Pero wag po kayong mag-aalala kasi nga itatapping natin yan sa nakasular talaga sa rooftop natin. Ito, pinakita ko lang yung basic function na tapping. Sa 4,000 na gastos, pwede na po kayong makakatipid po ng kuryente sa bahay. So, yung ipinakita ko ngayon dito, wala itong mga breaker o mga protection device. Naka-direct ang tapping. Pero sa mga DIY, gusto nilang mayroong pong mga breaker. Bibigyan ko po kayo ng diagram, block diagram para mas masundan nyo mga lods. So, tatanggalin na natin to. Ang basic diagram dito mga lods ay napaka-simple lang. So kung ito po ang microgrid inverter natin, yan. Di ba sabi natin meron siyang positive at negative dito. So ang connection is kung ito po ang solar panel natin, so naka-connection lang siya sa positive to negative. Yan. So siyempre ito yung positive, ito yung negative.
So titingnan mo ang polarity na positive dito, dapat positive yun sa solar panel. Sa kabila, napakasimple. Ito yung connection po mga lods yan po ang connection natin sa outlet natin na 220 volts. Wala kang gagawin mga lods, kundi isaksak mo lang yan sa 220 at yan na po ang tinatawag natin na grid tie inverter natin na makakatipid ka na po ng kuryente. So, depende po ito kasi nga, ang sabi natin, nasa mura na 200 watts lang po. Pero kung gusto nyong pataasan, so, magmamahal na po kung mataas na wattage na po ang gagamitin nyo. So, for a moment, for sa small setup lang po ito, pwede ka na sa 4,000 na makapagtipid sa kuryente. So, dito po, pinakita ko ang connection sa basic. Ngayon, kung ilalagay mo ito sa with circuit breaker, sa mga connection natin, ito po ang diagram na ipapakita ko sa inyo. Ito ang connection sa mga gustong mag-DIY na mayroon pong circuit breaker protection at saka mayroon 6-in-1 digital para ma-monitor mo lahat ang system mo. Ito po ang pinaka-basic na connection. Ilalagay ko siya dito. So, ipaganon ko na ng camera. Yan. Tapos, siyempre, gagamit tayo ng tadtaran. Balik tayo sa tadtaran mga lods. Kasi ito yung gagamitin natin. Dito po sa diagram, kailangan gumamit tayo ng circuit breaker na DC breaker. Ito po ang DC breaker natin. Kasi sa solar panel, kailangan mo ng protection sa DC breaker. Importante meron kang circuit breaker para emergency shut off o meron kang gagawing maintenance. Pwede kang mag-off mga lods. Compare sa wala kang protection na breaker, kaya nga delikado pag wala kang circuit breaker. Pero ito, although may protection ang microgrid anti-inverter. Meron niyang protection sa short circuit, sa islanding, sa overload, sa frequency, sa overheat. Meron naman dito sa micro-inverter. Kung iasa mo lahat dyan, meron po siya. Pero ito, double protection at double purpose kung magka-emergency stop, pwede mong magamit. So ito, siyempre, ang solar panel, lalagyan mo ng circuit breaker. Siyempre, naka-DC breaker. Dahil mababa lang ang setup, pwede kang gumamit ng 15 ampere DC breaker. Mga lods, tapos may polarity yan sa taas. Positive, negative, susundin mo ang polarity sa pagkukonek dyan. Pangalawa, gagamit tayo ng circuit breaker na para sa pang-AC. May AC breaker po. Siyempre, maliit ang system. 15 ampere AC breaker. Pwede ka nang gumamit ng AC breaker. Ang pangatlo mga lods, ang 6-in-1 digital. Importante ang 6-in-1 para ma-monitor mo ang pag-harvest, ang voltahe, frequency, lahat makikita mo. Ito yan mga lods, ang 6-in-1 digital meter. So, tatlo lang kailangan natin at pwede na natin mabuo. So, dito po sa tadtaran natin, hindi yan basta makadikit kapag wala pong dinatawag na DIN drill. So dito po nakakabit ang mga MCB breaker natin. So dapat meron kang ganito na DIN drill ang tawag para ikabit po ang mga MC breaker. So itataping na natin ito mga lods. So ang gagawin ko, ilalagay ko siya dito at lagyan natin ng screw. So ayan, meron na tayong DIN drill. So step by step tayo. Unahin natin ang DC circuit breaker. Dito po makikita yung plus at minus sa input voltage. Yan po dito. So, lalagyan natin ng breaker protection. So, ang breaker, naka-DC breaker. So, 15 to 20 ampere. Pero yung 15, pasok na yun mga lods. So, ilalagay lang natin dito ang 15 DC circuit breaker. Okay. Circuit breaker para sa AC breaker. Yung sinasabing ito sa AC output sa 220 natin. Siyempre may circuit breaker na AC breaker. Okay? Post natin. Okay. Makita yan. 15, 15. Next, ang 6-in-1 digital meter. Ito ang 6-in-1 digital meter natin mga lods. Siyempre dito makikita mo may wiring. Yan po ang sa supply na 220. Kailangan ng 220 para mag-activate po ang 6-in-1. Dito po sa taas, nakalagay ang, ito, makikita mo, ito po ang current transformer natin. Nakalabas, external type. Tapos, dito ang connection dyan, mga lods. Itong wire ko,
Hindi kasi mataas itong wiring. So, dinugtungan ko po ito mga lods. Diyan, makita, dinugtong. Tapos, pinadaan ko na lang dito sa butas para malinis tingnan. So, kung gusto mong ilabas ang wire dito, pwede lang. Pero ako dito ko na lang ipinadaan para malinis tingnan. So, yung purpose sa butas dito, para po ito sa internal na 6-in-1. Pero yung ginamit natin dito, external. Nakalabas po ang current transformer yan mga lods. So, yan, ganyan ko po para malinis. So, ilalagay natin dito. Tapos, post lang natin. O, yan. So, yung tatlo, 1, 2, 3. Napakadali lang mga lods. Siyempre, yung wiring dito sa positive, negative, dito po, maglalagay po tayo dito ng MC4 connector para maipasok siya dito. So, yan, makikita naman. So, meron po akong MC4 connectors dito mga lods. Ayan po ang MC4 connectors natin. Susundin mo, positive. Itong pula, ang positive. Ito naman ang negative sa kabila. Wala tayong gagawin. I-connect natin siya dito. Positive, negative. Ito. Okay. Yan. Tapos yung isa. Yung MC4 connectors natin. Okay. Okay. So, nataping na mga lods. Sundin mo ang polarity connection. Positive dito sa tagariran. So, positive dito. Yung pula, ito. Yung pula, nakaganon ang connection. Tapos na tayo para dito sa DC breaker. Sa DC. Sa AC na tayo dito mga lods. So, ang connection sa AC, napakadali. Ito po yung wire natin. So, makita mo sa diagram, kung nakaline to line po ang gamit nyo na provider, kahit po magkabaliktad po yan mga lods, pwede lang. Pero kung nakaline to neutral, dapat sundin mo yung color code sa paglalagay. So gagawin natin, tanggalin natin ito at ilagay natin sa circuit breaker. Okay, yan po mga lods. So, kung ipagagano natin, nakakonektado na tayo sa dito sa DC at saka AC at tapping. So madali naman yan sundan. So nakatapping na tayo sa DC at saka yung AC. Yung isa na lang ang kulang natin, itong 6-in-1. Sa 6-in-1 po mga lods, madali mo lang sundan. Makikita mo sa baba, yung supply dito na 220. Ito yung 220 na makikita mo sa AC. Diyan po, isasaksak. Maglalagay na naman tayo dito ng mill plug kasi isasaksak natin yan sa outlet. Tapos may nakita ka ditong dalawang wire sa 6-in-1 patungo dito. Yan po ang 220, kailangan ng 220 supply po ang 6-in-1. Itong 6-in-1, dito po sa ilalim, ito po ang supply sa 220. So, naka-jumper po siya dito. Makita mo sa diagram. So, ang wire natin dito, lalagyan natin ng wire para makita nyo po ang current transformer sa paglalagay doon sa 6-in-1 natin. Yan, natapping natin ang wire na dalawa. So, ang next natin, step by step tayo kasi yung supply po sa 6-in-1, itong puti, nakatapping yan sa 220 na supply. Para mag-activate siya, pag saksak natin dito sa mill plug na 220, gagana rin ang 6-in-1. So, wala tayong gagawin. Isasaksak natin siya o i-connect natin sa AC, yung 6-in-1 na supply. So, nakaparare lang yan mga lods sa linya. So, yan, natapping na natin mga lods. So, okay na. So, ang next natin, yung sa current transformer. Ito, importante ito mga lods. Sa current transformer, isa lang ang wire na ipadaan mo dito. Huwag kang magdalawang wire kasi hindi yan papangsyon. Isang wire lang ang idadaan mo dito. Kung line to line ang gamit mo, kahit saan sa dalawang linya dyan na 220, na ipasok mo dito na isang linya lang, pwede. Pero kapag naka-line to neutral po ang gamit mo. Yung line po ang idadaan mo dito. Wag yung neutral. Ngayon, kasi nga line to line naman ang gamit namin dito. Kahit saan sa dalawa mo idadaan. So, ang gagawin natin mga lods, tatanggalin natin yung isang wire dito at ipasok natin ang current transformer. So, medyo malapit po siya dito sa kabila. Tanggalin ko ito. So, ayan po mga lods. Natapping na natin. Tapos na po tayo sa connection natin. So, para makita nyo po. So, review tayo sa connection mga lods. Kung tama ba ang connection. So, yung unang breaker dyan para sa DC breaker, makikita naman. Yung positive, negative, dumaan dito sa positive, negative.
So may polarity po ang mga DC breaker. Makita nyo, positive, may negative dyan. Susundin mo lang. Naka-konektado. Tapos dito sa ilalim, dyan po naka-connect ang solar panel natin. So yan po ang solar panel. Pangalawang breaker, yung ito po sa AC, dalawang linya yan dadaan. Patungo siya dito. Yan makikita man. Yung plug na pinakita natin, itong plug sinali ko na lang dyan para masundan. Tapos saksak mo dito sa AC. Tapos daan, lalabas. So, itong wire po na dumaan po dito sa current transformer, siyempre, lalagyan, dito natin ilagay yung plug-in natin. So, yung male plug, ilalagay natin, saksak sa outlet. Tapos, yung 6-in-1, napakadali naman sa 6-in-1. Sa taas, makita mo yung pula, dito sa taas, nakakonektado po ang current transformer. Yan, nakakulay red. Tapos, idadaan ko lang sa butas para malinis tingnan. Tapos, dumaan sa ilalim. Sa ilalim, ito na po, isang linya lang na pinadaan natin. Huwag mong dalawa. Isa lang linya po mga lods. So ito, tapos na po ito mga lods. Mag-a-actual na tayo sa yung solar panel na nakalagay sa rooftop na 200 watts. Yung sa solar panel, isali ko na lang dito mga lods. Siyempre, di ba sabi natin, 100 na solar panel. Kung wala pang budget, pwede kang bumili ng isang solar panel na 100 watts. Pero kung may budget ka, direct ka na sa 200. Yun ang match niya doon sa 200. Pwede na, 200 watts. Pero mas mahal yun mga lods. Abot sa 3,500. So sa mga bagong price ngayon, baka tumaas na ng kunti dahil doon sa epekto doon sa gasolina. Pero doon sa 100, nakita ko meron pa nagbibinta ng 1,900. Meron po mga lods. So kung kapos sa budget, yun muna ang bibilhin mo, yung 100 watts. So ang tapping po sa 100 watts, ito po ang tapping sa 100 watts. Sabihin natin, ito ang solar panel. Kung dalawa po ang solar panel na gamitin mo, dahil una, bili ka ng isa, tapos dalawa, ang mangyari dito mga lods, gagamit ka ng YMC4 connectors. Pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na YMC4 connectors. So, ito po ang YMC4 connectors. So, kunin natin. Ito, pagbili ko, may kasamang libre na po na ganitong para sa paggamit mo kung tanggalin o ano. Meron pong nakalagay. Ang kagandahan po dito sa nabili ko na MC1 natin, MC4 connectors na Y, ay meron po siyang kalakip na pre po ito. Para sa pagtanggal po dito, ganun, mong buksan o yan. Tapos, ang kagandahan po dito sa nabili ko na YMC4, naka-color code. Yung iba, puro itim. Mahihirapan kang mag-distinguish po, mga lods, sa polarity. Kapag pareho po ang kulay itim, mahirap yun. Pag mag-trouble sa solar top sa taas, dapat po talaga standard, mayroong kulay red at black para madali mong makita na nasaan yung positive at saka yung negative. Kasi minsan, nagkakaroon po talaga ng trouble ang solar panel. So, mas madali mong matrace up. Yun ang kagandahan na nakita ko. Tapos, may kalakihan po ang binili ko na MC4 connectors na dito sa Y. Kasi ang rated po, mayroong 30 ampere, may 45 to 60 ampere. So, lalaki po ang wire. Ito, 45 ampere po ang binili ko. Kung in case po na tataas na po ang solar panel na gamit natin, mga lods. So, dito po, pakita ko na lang dito. Kung gagamit po kayo dito, ang purpose niya kasi dito, yan, pakita ko muna sa inyo. So, dalawa ang positive, dalawa yung negative. Ang mangyari dyan, ilagay ko na lang dito mga lods. Kung ito yung MC4 connectors na nakaganyan, tapos ito yung positive. Tapos ito naman ang negative. So, ang solar panel natin mga lods, simple di ba sabi natin, may polarity yan. So, kung ito po ang positive mo, i-connect mo siya sa positive dyan. Tapos, ito naman ang positive, dito mo i-connect dyan. O, yan po ang mga type sa MC4 connector na naka-parallel ang connection. Kasi itong design natin, 30 volts lang, hindi ka pwedeng mag-series. So, ganito po, bili ka ng YMC4 connector. Tapos, dito sa negative, dito yung negative, yan, negative po. Tapos, dito rin, negative. Tapos, dito mo yan i-connect. So, itong positive, negative mo, ito na yun, patungo sa circuit breaker mga lods. Itong linya natin sa
MC4 connectors na Y. So, ang tanong, Buddy Proy, paano yan, Lods, kung wala akong MC4, magastos? So, no problem mga Lods. Pwede mo yan putulin ang wire dito sa MC4 connectors. I-splice mo na lang ang wire mga Lods kung kapos talaga sa budget. So, yung putol mo, yun na lang ang gamitin mo na isaksak mo dito sa MC4. Dito makita mo mga Lods, MC4, yung connectors, magamit mo yun. Putulin mo na lang at i-splice mo ang dalawang solar panel. I-actual na natin. Doon na tayo sa, yung solar panel po, nakalagay po sa rooftop. So, ito po, nakalagay sa tantaran at may handle po dito sa taas. Yan, so may bakante po. Dito natin yan ilalagay para sa actual na tayo. Tapos yung sinasabi natin na yung plug para isaksak natin sa outlet. So ayan, yung finished product na natin sa murang solar power. So ilalagay natin dito, may bakante. So ilalapit ko na lang dito pabor yung camera para mas lalo pong makita natin ang pag-install. So ito na po mga Lods, malapit na tayo sa camera. So makita na natin ang maayos. So, bago natin ilagay dito ang solar panel at saka yung supply sa 220 dito sa outlet, ituturo ko muna po sa inyo mga Lods yung proper activation po dito sa micro inverter natin. Kung paano siya i-start kasi importante yung pag-process po. So, dito po sa circuit breaker, ang una mong i-start po dito ay ang solar panel. So, isi-switch on mo ito. Tapos yung sa 220 natin na galing sa outlet. So isi-switch on mo po ito. Yan. So pwede na mag-activate. Tapos pag i-off naman, pag i-off o shutdown mo po ang system natin kasi pagpalagay natin may problema o may maintenance, ang una mong i-shutdown, baliktad po ang pagdating po sa shut-off. So dito na naman sa EC ang isa-shut off mong una. Yan. Tapos itong huli ang solar panel. Yon ang standard procedure po mga Lods sa shut off at pag start on dito sa micro inverter natin. So ngayon ang gagawin natin, itatapping na natin ang solar panel na parallel po ang gamit ko. Yung sinasabi kong gumamit po ako ng MC4 connectors na Y. So ito ang wire mga Lods, nakatapping na ito sa taas, naka 100 watts bawat isa, nakaparallel. So ilalagay na natin dito sa solar panel connection natin. Tapos yan makikita, naka red at white, positive yung pula at negative itong puti. So yan, lalagay na natin. Tapos yung isa, yung sinasabi ko na plug, ipa-plug ko po ito sa 220 dito sa baba. So, mag-a-activate po ang 6-in-1 automatic po yan kasi nakatap yan sa ilalim. So, dito po, ang gagawin na natin, yung sinasabi natin na isi-switch on na natin ang una, ang solar panel. Yan, nag-indicate sa red. So, naka-red pa ang kulay dyan sa indicator kasi hindi pa naka-switch on ang EC. I-switch natin ito para mag-green at mag-harvest na po ang micro inverter natin. Tapos naka-indicate pa dito, naka 0 watts, wala pang harvest. Tapos ito naman yung previous, kung makikita nyo dyan, naka 14 ang kilowatt kasi ginamit na natin dito. Tapos yung voltage 250, yung current wala pa, 0 kasi wala pa. So i-switch on na natin ito. Yan. So ayan po, nagkulay green. So mag-umpisa na po yan itong mag-harvest mga Lods. So nakita nyo, nag-umpisa nang tumaas. So ang solar panel, nakadepende kung gaano kaganda ang solar panel. Doon nagbabase po mga Lods kung papalo ba sa maximum na 200 o pababa na 165 ang nakalagay. So nasa 65 watts na po ang harvest natin. So para makita nyo po ang system natin, maggamit po tayo ng multitester natin na tapos ilawin natin para makita. Yan, wag na lang, baka mahirapan makita itong lighting backlight natin. So, ang una nating ititester para makita nyo na ang gamit ko dito is naka-parallel na solar panel. Naka 17 volts lang mga Lods. O, yan, makikita, pabago-bago. Nasa 16 to 17 volts lang.
So kung i-series mo yan, lalagpas ka sa 34 volts yun. So hindi pwede i-series kasi hanggang 10 volts to 30 volts lang ang pwede sa input voltage sa solar panel. Kaya nakaparallel lang sa dalawang solar panel na 100 watts. Tapos sa kabila, sabi natin, naka AC 220. Dito tayo sa kabila. Yan, naka 249 volts yan mga lods. Tapos sabi natin yung isa, kumukuha ng supply sa 220 para gumana ang 3-in-1. Ang 6-in-1 digital meter natin. Ayan, naka 249 volts. So hindi yan gagana pag walang supply po ang 6-in-1 sa 220. Nakaparallel lang dito sa supply natin. Sa ngayon, ang harvest lang natin nasa 99 watts lang po ang harvest. Although ang maximum dito kaya sa 200 watts. Pero ang nasa manual, nakalagay lang na 175 to 165. So dito po sa 99, yan po ang mababawas po sa submeter natin. Tapos meron pa akong ipakita sa inyo na naglalagay pa ako ng 6-in-1 dito sa service line ko sa service entrance para ma-monitor ko kung totoo bang nakabawas sa 99 po ito. So wala akong gagawin ngayon. Tatanggalin ko itong camera. Pakita ko doon sa inyo ang 6-in-1 digital meter na galing sa service entrance cap ko sa service line. Okay, tanggalin natin. Ang nakalagay dito mga lord is yan, naka 99 watts ang harvest. Pakita ko dito sa kabila. So mga lods, yan po ang kuhan ko dito. Yung galing sa service entrance cap doon sa labas, patungo po siya dito, nilagyan ko po ng 6-in-1 digital meter. Ibig sabihin, lahat po ng gamit namin sa bahay, nare-register po sa kilowatt. So kung makita mo sa taas, pakita ko, naka 60 yung ilog, medyo mataas pa. Itong taas po, yan lang po ang gamit namin dito sa bahay kasi nakasolar tayo. Nasa 59 watts ang gamit. Kasi nga, nakasolar ako dito mga lods. Tapos balikan natin. I-off natin yung micro inverter natin. Kung tataas ba yan kasi naka 99 harvest tayo. Yan. So dito mga lods, naka 98. Ang gagawin natin, isa-shut off ko ito para malaman natin kung mawawala po ito, so maa-add po doon sa reading natin sa 6-in-1 sa labas. So i-off ko na lang, dito natin i-off sa solar panel. Off, so ang natitira, 0 na. So balikan natin doon sa 6-in-1 digital meter. So ayan mga lods, tumaas po ang watts. Umabot na sa 160. Kasi naka-shut off yung micro inverter natin. So ito po ang prueba ko na bumaba po ang total watts na ginamit dito sa bahay. Yung micro inverter natin na budget bill natin, nakakatulong yun kahit naka 100 lang. So ayan, nakapakita naman. 160 watts ang gamit kasi naka-off yung budget bill natin na micro inverter. So isi-switch on natin, balikan natin kung mababa pa yung 158 watts. So switch on natin ang solar panel. Yan, naka-red pa, green, tapos ang reading ay, yan, nagka-count na balloons. Nag-umisa na siyang nagka-counting. So naka-substart lang ito mga lods, hindi yung direct agad. Yun ang kagandahan dito sa ganitong klaseng micro inverter. Dahan-dahan pong mag-harvest ang sa solar panel natin. So nasa 60 pa. So i-maximize natin muna. Abutin natin siya sa 100. 100 ba yung nakita natin kanina? So hanggang 90. So dito na lang, 93 na, nag-stop na siya, 94. So balikan natin. Titingnan natin doon kung nababawas ba ang submeter na ginamit na natin ang ating micro inverter budget bill. 98 watts na ang harvest. Balik tayo dito mga lods. So ayan, makikita nyo, naka-minus na yun. 70 watts na lang ang natira. So nama-minus po sa micro inverter natin. Ito, napaka-simple bang mga lods. O ayan, makita na 70 watts na lang po ang natira natin. Okay.
So pakita ko kayo sa system ko dito. Bakit 70 na lang? So ito po ang solar panel ko. So meron pong naglalaro po sa pisonet ko dito. Yan po mga lods sa pisonet. Nakasular po ang pisonet ko dyan. Dito ko yan tinap mga lods. Pakita ko sa inyo ang load na ginamit ko ngayon dito. Yan, nasa 588 po ang gamit ko sa dito sa solar. Kaya nababawas po doon. Maliit na lang. Tapos dito sa system ko, mayroon akong maliit na ginamit pa rin dyan. Mga lods, dagdag pa rin yan. Oh, nasa 100 watts. Kaya yun mga lods, dinagdagan ko para ipakita ko sa inyo na effective po itong budget meal natin kahit maliit lang. Depende na sa inyo kung gusto nyo magdagdag pa kayo. So sa ngayon, nasa 98 watts po. Kung tutusin, kaya pa sana itong dagdagan. Kasi nga, ang maximum dito nasa 200 nga ang sabi natin. Pero importante mga lods, huwag kang maglampas doon sa 12.5 na ampere na ibinigay na input voltage. Yun ang lagi mong tanan, huwag kang maglampas. Tapos, paalala po dito sa microinverter na kailangan bang i-shut off paggabi ito ba deploy. Mga lods, ang microinverter naka-design po sa 24/7 na palagi pong naka-on po ang system. Kasi automatic po itong masya-shut off paggabi. Pagdating sa umaga, automatic ring mag-start. Standby use po sa microinverter, 0 mga loads. Wala yang mababasa, 0 ang nakalagay sa manual. Saka totoo, 0. Ito namang 6-in-1 digital meter natin kasi nga palagi itong naka-activate. Ang standby use po sa 6-in-1 digital meter, ginunan ko na po ito, nasa 0.3 watts po mga lods. Sobrang baba yun mga lods. Hindi na yun maka-epekto sa submeter natin. So ito, ayan pakita ko sa inyo. Ito po ang sabi ko na budget meal natin sa 4,000. Pwede kang mag-umpisa. Kung hindi mo na ito lagyan, 4,000. Kung madagdag po ito, siguro aabot po sa siguro mataas na yung 5,000. Kung bibili po kayo ng ganitong mga dalawang circuit breaker at saka 6-in-1 digital meter natin mga lods. May nakalimutan po akong sabihin na ang micro inverter natin ay kailangan mong lagyan ng blower fan. Kasi pag walang blower, iinit po ang micro inverter. Pag nag-overheat po siya, magre-red po sa fault, balik 0 ang harvest. So hihintay niyang lumamig, saka siya mag-start. Pero kung may blower pong inalagay, continuous po ang pag-harvest niya. So, kung may gusto po kayong itanong dito po sa, makita nyo po sa solar setup natin, paki-comment po sa baba, mga lods. So, merong magpapa-shoutout. Shoutout ko po itong mga lods natin, si Henry Villanueva from Iloilo City. Si Rudlap Anmatic from San Jose del Monte, Bulacan. Ito pa si Richard Alim from KSA, Oilos. Layo nyo, kunting ingat po kayo dyan sa trabaho nyo. At ito pa si Sunny Boy. Ang huli natin si Jaguar ng 81 Xavier. Tapos ito pa, shoutout po ito, mga mag-share po palagi ng blessing sa channel natin, yung mga join member. So ito, may bago tayong member mga lod, si Pablo Luna, si Edie Di Guzman, si Rafaelito Bayato, si Aris Totol, si Orbi Sonom, si Love Natwar, at saka ang huli natin mga lods, si Home Solution Iloilo. So sa mga kalods natin, huwag niyong kalimutan po mag-like, share at mag-subscribe po sa channel para palagi po kayong updated po dito sa channel natin. At saka maraming salamat po palaging manonood po dito sa channel